Nakapikit na sinasamyo ni Miraya ang simoy ng hangin na tumatama sa mukha niya. Nakalabas ang kanyang ulo sa bintana ng treehouse na kinaroroonan at hinahayaang isayaw ng hangin ang mahabang buhok. Ang sarap lang sa pakiramdam ng pagdampi ng malamig na hangin at ang pakinggan ang paggaspas ng hangin at huni ng mga ibon sa paligid. 6 na buwan na, pero ganoon pa rin ang dulot na tuwa sa kanya, ang kagandahan ng paligid. Ate, umakyat ka na naman dyan? Napadilat siya ng mga mata nang marinig ang matinis na tinig ng batang si Ayla mula sa paanan ng hagdanan ng treehouse na karoroonan niya. Problemado ang mukha nito, takot na masabon. Naku ate, baka mapagalitan kami ni Nanay Celia at ni Tatay Ming niyan sa'yo. Nginitian niya lang ang bata at kinawayan. Wala na talaga siyang nagagawang hindi siya pinababantayan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kunting kibot lang niya. Laging nakaalalay ang mga ito. Kabilin-bilinan kasi ng Tatay Raul na babantayan siya palagi. Aakyatin na kita ate. Huwag na, ako na lang ang bababa dyan. Itiniklop niya ang sketchpad na hawak at inilapag sa pabilog na kahoy na mesa at buong ingat na bumaba. Ate, kumapit ka maigi sa railings ha. Minsan ay napapailing na lang siya. Nasosobrahan na yata ang mga kasama niya. Ang tatay niya, bago magpunta sa sakahan, ilang metro lang ang layo mula sa bahay na pansamantala nilang tinitirhan. Isang katutak na bilin muna ang ginagawa kina Aling Celia at sa mga apo nito. Si Aling Celia ay kababata ni Tatay Raul. Dito sila dumulog mula nang umalis sila ng Tugigaraw. Suntok sa buwan ang pagparito nila. Mabuti na lang at may nakakakilala pa kay Tatay Raul dito sa Loreto kung saan ito lumaki. Ate, hawak ka sa kamay ko. Tumirik na talaga ang mga mata niya. Ayla, kaya ko naman bumaba. Angil naman niya rito. 2 kamay pa talaga nito ang nakahalahad para abutin niya nang nasa panghuling baitang na siya ng hagdanan. Baka kasi mapano si baby. Lagot ako sa matatanda. Nang sinabi nito, parang narinig na naman niya ang anak niya at malakas itong gumalaw sa loob niya na nagpangiwi naman sa kanya. Napahawak siya sa sinapupunan at pinakiramdaman ang bawat pagkislot nito. Naaalala pa niya noong unang beses na malaman niya. 2 araw pa lang na dumating sila rito sa Loreto nang bigla na lang siyang himatayin. Pagising niya, nakangiting mukha ni Tatay Raul at Nanay Celia ang sumalubong sa kanya. May apo na ako anak. Oras na nalaman niya na nagdadalang tao siya. Tila lumabo ang mundo sa kanya. Pinangarap niya magkaroon ng anak, pero hindi sa ganitong paraan. Kung kailan niya napagdesisyon na magsimulang muli, saka naman dumating ang nakakagimbal na balita sa kanya. Iyak siya ng iyak. Sorry siya ng sorry sa tatay niya. Ang batang ito ang magiging kapalit ng kaligayahan ng lahat ng sakit na pinagdaanan mo. Totoo ang sinabi nito. Naging madali sa kanya ang pag-move on, gaya ng sinasabi ng Tatay Raul. Lahat ng sakit ay nabaling niya sa buhay na dahan-dahang lumalaki sa sinapupunan niya. Nagkakaroon siya ng dahilan para magpatuloy sa buhay. May napaghuhugutan siya ng lakas ng loob dito at sa tatay niya na walang sawang nag-aalaga sa kanya. Dahan-dahan ate. Huminto siya sa eksaktong nakasampa na siya sa pinakahuling baitang. Okay lang si baby. Halika nga. Hawak sa tiyan ko. Pinahawak niya sa bata ang umbok ng sinapupunan niya. Napangiti ito na maramdaman ang pagsipa ng anak. O kita mo, okay lang siya hindi ba? Hindi mabigat ate. Medyo. Kasalukuyan na sila naglalakad patungo sa loob. Isarado mo muna ang SM Mall natin at samahan mo ako maghatid ng pananghalian kay Tatay Raul. Ang maliit na sari-sari store niya ang tinutukoy nito. Tumalima naman si Ayla. Pumasok naman siya sa kabahayan at sinimulang maglagay ng mga pagkain sa mga lagayan. Ilang sandali lang. Magkasama na nilang binabaybay ang daan patungo sa sakahan ng tatay niya. Mabuti na lang ay sinadyang laparan ng tatay niya ang mga pilapil
Makulit kasi siya. Kahit anong saway nito sa kanya, lagi pa rin siyang pumupunta at naghahatid ng pananghalian nito. Hindi niya maiwasang balikan ang lahat. Ang nakaraan. Natutuwa naman siya at nakikinig siya sa tatay niya na hinayaan niya ito na magdesisyon para sa kanya. Pwede nilang palaguin ng tatay niya ang kabuhayang napili nila. Pwede rin siyang maghanap ng muli ng trabaho. Nandiyan naman si Aling Celia na maaari niyang pagbilinan sa anak pagkapanganak niya. Ang dami ng planong nabuo sa utak niya. Basta ang lahat ng gagawin niya ay para na sa anak niya, hindi na para sa sarili niya. Ate, nasaan ba ang asawa mo? Natigilan naman siya sa biglang tanong ni Ayla. Si Ayla ay bata pa. Hindi nito mauunawaan kung magkukwento siya rito. Nasa malayo siya. Ang naisipan niyang isagot. Nagsimula na namang pumalaot ang kanyang utak. Ang pitak-pitak na mga alaala sa mga senaryo sa mukha niya. At least, ngayon ay dahan-dahan na niyang nakakayanan. Tingnan mo si tatay, ate. Tirik na ang araw, nasa ilalim pa rin ng init. Napapailing siyang tinatanaw ang tatay niya na nag-aararo sa putikan. Nakasuot ito ng sombrero at namamantsahan ng putik ang kanina ay malinis na damit nito. Nagpapakapagod na naman ang husto. Kapag nakikita niya itong sobrang kumakayod, hindi niya maiwasang huwag sundutin ang konsensya. Hindi na nagpapahinga ang tatay Raul niya. Madalas kasi nitong sabihin, hindi man nila kayang tumbasan ang yaman ng ama ng baby niya. Kaya naman itong gawing maalwan ang buhay ng apo nito. Sa bawat beses na naririnig niya itong nangangarap para sa hindi isinisilang na apo, kinukuyumos ang puso niya sa magkahalong tuwa at hiya rito. Ang pagmamahal nito ay may sisigit pa kaysa sa kung sino man ang inang walang pusong nang iwan sa kanya kay Mami Minerva. Ito ang nakagisna niyang ina, isa sa mga taong nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Hindi nito itinago na ampun siya, pero minahal siya nito ng tunay. Ngunit napakaiksi lamang ng panahon. Naramdaman niya ang pagmamahal na bilang isang tunay na anak. Pero namatay agad ito. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Napunta siya sa kaibigan nitong si Esther at sa asawa nitong si Elton. Kung sa pamamahay ng Mami Minerva ay prinsesa siya, kabaliktaran naman ang naging buhay niya sa kamay ng mga bagong umampun sa kanya. For more than 2 years, nakaranas siya ng pang-aalipusta. Parang nakatagpo ng katulong ang mga ito sa katauhan niya. Ang inaakala ni Mami Minerva na mabuting mga magulang para sa kanya, ang siya palang unang mananakit sa kanya. Walang araw na hindi nagtatalo ang mga magulang. Kapag umiinit na ang ulo o nagiging lasing si Tito Elton, siya ang pinag-iinitan nito. Kesyo malaking pasanin siya sa balikat nito. Perwisyo ka sa buhay namin. Kung bakit kasi nangabit ang nanay mo at naging bunga ka. Yan tuloy, naging pasanin ka pa namin. Pati kami, nadadamay sa kakatihan ng nanay mo. Tumatak iyon sa puso niya. Hindi niya maunawaan ang husto. Pero iisa lang ang katotohanan. Walang may gustong isilang siya. Kaya ganoon na lamang ang pagpapakabait niya sa mga umaampun sa kanya. Lahat ng gusto ng mga ito ay sinusunod niya kahit hindi niya makuha ang mga kapalit na pagmamahal. Isang araw ay naratna niyang nagtatalo sina Tita Esther at si Tito Elton. Kung bakit ka pa kasi tumanggap ng dagdag na palamunin? Ano nang gusto mo? Hindian ko si Minerva sa mismong araw na halos malagutan na siya ng hininga. Bakit kasi yan, hindi mo yan isuko sa ampunan? Umiiyak siya nagmamakaawa sa dalawa. Kahit ano gagawin niya, huwag lang siyang palayasin ng mga ito. Naging pisikal na ang pananakit nito sa kanya. Hanggang isang araw ay bigla siyang dinala ni Tito Elton sa kung saan. Hindi niya maalala ang lugar. May babaeng makapal ang make-up na nag-abot ng pera sa kasama niya. Saka lang tumimo sa utak niya na ibinebenta siya nito. Sigaw siya ng sigaw at hinahabol niya si Tito Elton. Kahit alilain siya ng mga ito, okay lang.
Huwag lang siyang iwanan sa nakakasulasok na lugar. Ramdam niyang masama at nakakatakot ang lugar na kinaroroonan niya. Pero hindi ito nakinig sa kanya. Ayaw niyang balikan pero paminsan-minsan bumibisita sa kanya. Kasunod ay natatanong niya ang sarili. Gusto niya bang makita ang totoong nanay niya? Hindi na. Sapat nang malaman na isinusuka siya nito. Ito at si Conrad, walang pinagkaiba. Bumangon na naman ang kirot sa dibdib niya. Nakakaramdam na naman siya ng lungkot. Kung sa bagay, makakaraos din siya. May Tatay Raul siya. Ang lagi niyang kasangga sa lahat ng bagay. Sa lahat ng pagkakataon. At may anak siyang nagpapalakas sa kanya. Baby, hindi ko na mahintay na maramdaman kita sa mga braso ko. Ipinapangako ko, hindi kita iiwan. Gaya ng ginawa ng nanay ko sa akin. Nang mag-angat sa ng mukha ay sinisiguro niyang may ngiti nang nakapinta sa kanyang mukha. Ayaw niyang bigyan ng dahilan ang tatay niya para malungkot. Mas gusto niyang makikitang masaya ito. Tatay, Tay, halina ho kayo. Tanghalian na po. Nagsisilbing orasan niya ang tinig ng anak. Pinatigil niya muna sa paghakbang ang kalabaw at kinawayan ang anak at si Ayla. Mamaya na muna niya itutuloy ang pag-aararo. Tinanggalan niya ng araro ang hayop at itinali ito sa punong kahoy at hinayaang maglunoy sa putikan. Naglalakad siya patungo sa kubo nang hindi iniiwasang titigan ang anak niya. Maaliwalas ang mukha nito. Hindi na kagaya ng dati. Hindi manggaling si Miraya sa kanya. Ang pinakamabuti para rito ang hinahangad niya. Habang tinititigan ang nakangiti nitong mukha, hindi niya maiwasang balikan ang unang beses na aksidente itong dumating sa buhay niya. Isang gabing maulan, isang musmos na bata ang natagpuan niyang nagtatago sa truck na luma niyang sasakyan. Papaalis na sana siya patungo sa walang kasiguradong direksyon nang mapansin niya kung ano ang bagay sa ilalim ng sasakyan. Isang bata ang nakadapa sa ilalim. Kaagad nitong itinago ang mukha ng matama ng flashlight na hawak niya. Nene, anong ginagawa mo riyan? Hindi sumagot ang bata. Mas yumupyup ito sa lupa. Napansin niya ang suot nito. Gula-gulanit. May mga paso ng sigarilyo ito. At nang mag-angat ito ng mukha, ay kinuyumos ang puso niya sa nakikitang ayos nito. Walang tunog itong umiiyak. Tigmak sa luha ang mga mata. May pasa ito sa kaliwang pisngi. Unang pumasok sa utak niya ay baka naabuso ito at kung sino man ang may gawa ng kahayupang iyon ay gusto niyang parusahan. Halika na. Labas ka na dyan. Umiiling-iling itong kinagat ang ibabang labi nito. Takot na takot ito. Pinipiga ang puso niya sa nakikita. Mas inilapit niya ang kamay sa bata. Naiisa ang naiisip. Walang anak ang dapat nakakaranas ng ganitong pang-aabuso. Lalong-lalo na at sa batang babae. Halika na at ilalayo kita sa mga taong nanakit sa iyo. Para itong nahintakutan na napalingon sa paligid. Dahan-dahan itong inabot ang palad niya. Sa sandaling nagkadaupang palad siya, ang maliit nitong mga kamay. Sa oras na nakarga niya ito at nayakap ang maliit nitong katawan, may bahagi ng puso niya ang nasaling. Umusal siya ng pangako sa sarili. Poprotektahan niya ang batang ito sa lahat ng nais manakit dito. Dinala niya ito sa tinitirhan niya sa Santa Ana. Pinakain, dinamitan, inalagaan. Tinututulan niya ang ideyang isuko ito sa otoridad. Paano kung nanganganib ang buhay nito? Sa loob ng 1 linggo, ay nagmanman siya sa balita. Inaantabayanan niya ang mapadaang anonsyo ng isang batang nawawala. Sa loob ng mga araw na nasa puder niya ito, wala itong ibang ginawa kundi ang impit na umiiyak. Magkatalokbong ng kumot at sumisiksik sa kama.
Hindi nawawala sa mga mata nito ang takot. Kaya isang desisyon ang nabuo sa utak niya at iisang tao lang ang alam niyang makakatulong sa kanya. Melchor. Mainit ang naging pagtanggap ni Don Alvaro Lagdameo sa kanya sa magara at moderno nitong opisina. Pangalan niya lang ang ibinigay sa receptionist at VIP na agad ang trato sa kanya. Ang sekretarya pa mismo nito ang bumaba para salubungin at dalhin siya sa pribadong silid ng Don. Bakit nga ba hindi? Siya lang naman ang naging dahilan ng pagkakaligtas ng apo nito. Siya at ang biglang tubo niyang konsensya. Sa loob na maraming taon, puros iligal na gawain ang ikinabubuhay niya. Kabilang siya sa grupong nagpapatakbo ng pasugalan sa Maynila. Isang araw ay natuklasan niyang pati pandudukot ay pinasok na ng grupo. Ang batang apo ng mga Lagdameo ang unang target ng grupo nila. Inalok ninyo ako dati ng pabuya pero tinanggihan ko. Tahimik lang na nakikinig si Don Alvaro at matamang nakatitig sa kanya. Sinabi kong sa tamang panahon ay maniningil ako. Sabihin mo lang kung magkano. Umiling naman siya sa sinabi nito. Ang pagliligtas niya sa apo nitong si Conrad, ang isa sa mga pinakatamang bagay na nagawa niya. Nang makita niya itong iyak ng iyak sa bodegang pinagdalhan dito, nasaling ang puso niya. Sanay siya sa iligal na gawain ng grupong kinabibilangan niya. Pero ang pananamantala sa isang musmus na bata ang hindi niya magagawa. Ginawa niya ang tama. Nailigtas ang bata. Nakulong ang lahat na may kinalaman sa kidnapping. Dahilan para magtago siya sa takot na baka habulin siya ng kung sino man ang natira sa mga ito. Gusto kong magbagong buhay, iyong hindi nagtatago. At matutulungan kita dyan. Gusto kong baguhin ang pagkatao ko. Madaling gawa ng paraan. May isa pa akong ipapakita sa iyo, Don Alvaro. Isinama niya si Don Alvaro sa tinitirhan niya. Nakita niya kung paano itong nahabag sa batang hindi nagsasalita. Na tila takot na takot habang nakasiksik sa kama. Sino ang batang yan? Anak ko. Walang bikig niyang sambit sa mga oras na iyon. Alam na alam ng puso niya na gusto niyang ariin ang batang ito. Miraya ang ibinigay niyang pangalan sa bata. Iyon ang inihanda nilang pangalan ni Edita. Sa panganay sana nila. Sa tulong ni Don Alvaro, nagawa ng paraan mapadali ang adoption niya sa bata. At magsisimula na kasama ito sa Tugigaraw, ang lugar ng asawa niya. Pinatingnan ito ni Don Alvaro sa isang doktor. Mabuti na lang at hindi nagahasa ang bata. Pati ang therapy nito. Si Don Alvaro ang umako. Mahabang therapy din ang pinagdaanan na bata. Hanggang sa dahan-dahan ito nagsalita. Tatay, ang una nitong sinambit habang nakatitig sa kanya. Doon parang kinuyumos ang puso niya. Sa wakas ay natupad na ang isang pangarap niya, ang maging isang ama. Si Miraya ang kabuuan ng kanilang mga pangarap. Minahal at minamahal niya ito ng higit pa sa pagmamahal na kayang ibigay ng kahit sinong magulang. Bumaba ang tingin niya sa umbok na sinapupunan ng anak niya. Kabuwanan na ng anak niya. Malapit na niya makarga sa braso ang apo niya. Kung alam mo lang, Conrad, ang sinayang mo. Bumilis ang mga hakbang niya nang umiwi ang anak. Mabilisan siyang naghugas ng kamay at nilapitan ito. Ayan na ang lolo mo, baby. Lolo. Hindi na niya mahintay na marinig sa mismong bibig ng apo niya ang salitang iyon. Tay, hawakan ho ninyo ang tiyan ko. Mabilis niyang tinapos ang paghuhugas at pagpupunas ng mga kamay. Tama nga ang anak niya. Sumasayaw ang apo niya. Ito ang isang bagay na hindi niya ipagpapalit kailanman. Ito ang isang bagay na hindi mararanasan ni Conrad. Tay, kumain kayo ng marami ha? Hindi magkamayaw si Miraya niya sa pag-aalaga sa kanya.
Kaya naman ay tumataba ang puso niya habang pinapanood ang bawat galaw nito. Para sa kanya, perpektong anak niya si Miraya. Perpekto na dapat panghinayangan ng mga taong sinayang ito. Matapos mananghalian, ay namamahinga muna sila sandali habang katabing nakaupo ang anak niya. Nakatitig sila sa malawak na bukirin. Si Ayla ay umakyat sa puno at doon nagbabasa. "Masaya ka ba rito, anak?" Pero nasisilip niya pa rin ang lungkot sa mga mata nito. Gaano man ito itago minsan, ay napapatingin ito sa malayo habang sapo ang ilalim ng maumbok na tiyan nito. Maibibigay man niya ang pag-aalaga sa anak at apo niya, pero hindi niya mapapalitan ang buong kasiyahan na maibibigay ni Conrad dito. Amin niyang galit na galit siya kay Conrad, pero kapag naiisip niyang biktima lang din ito ng pagkakataon, lumalambot ang puso niya. May mga pagkakataong na itanong niya sa sarili kung tama bang inilayo niya si Miraya kay Conrad. Sa ngayon tama ang lahat ng pasya niya, pero hahayaan niya ang anak na gumawa ng desisyon para sa sarili at sa anak nito pagdating ng araw. Alam ba ninyo na ang ibig sabihin ng Raul, Tay? Hindi. Ano nga ba? Wise protector. Kinuha nito ang kamay niya at mahigpit na ginagap. Nasasabi ko na po ba kung gaano ako nagpapasalamat sa inyo? Nangingislap ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Punong-puno iyon ng pasasalamat. Thank you, Tatay. Thank you sa palagian ninyong pagsasalba sa akin. Kung wala kayo, malamang na hindi ko kakayanin ang lahat. Thank you sa pagmamahal ninyong na walang katumbas. You're the best mother and father, Tay. Binundol ng kakaibang damdamin ang dibdib niya dahil sa mga sinabi ni Miraya sa kanya. Hanggang sa pagtulog niya, ay dala-dala niya ang kaligayahang iyon. Punong-puno ang puso niya na halos manikip iyon. Alam niyang hindi na ordinaryo ang paninikip ng dibdib. Huminga siya na malalim at sinikap na hawakan ng maigi ang pasimano ng bintana. Inaasahan niyang mawawala ang kirot na gaya ng madalas niyang ginagawa kapag umaatake iyon. Sa wakas ay humupa rin. Napatingin siya sa mabituing langit. Parang nag-aanyaya iyon na puntahan. Tila nakikita niya ang nakangiting mukha ni Edita. Huwag mo na sana. Gusto ko pang makita ang apo natin, Edita. Sa gabing iyon ay gumawa siya ng liham. Sinisigurado niya munang hindi napapansin ng anak niya. Maikli lang naman ang sulat kamay niya. Matapos iyong isilid sa sobre, ay pumanaog siya at kumatok sa katabing bahay ni Celia. Manliligaw ka ba sa ganito kalalim na gabi, Meng? Puro kabiro. Natatawa niyang sagot sa bungad nito. Kaya nga sila madalas tudyuhin ni Miraya at ng mga apo nito dahil sa mga biro nito. Iniabot niya ang nakatubing sulat na hawak niya. Ano ito, Meng? Meng pa rin ang tawag nito sa kanya, kahit na nagbago na ang pangalan niya. Sulat gaya na nakikita mo. Nagmukha itong naiinis sa pamimiloso po niya. Kapag nakikita niyang ganito ang ekspresyon ng mukha ng kababata, gumagaan kahit papaano ang kalooban niya. Siguro kung hindi siya umalis sa lugar na ito noong 17 lang siya, pwede niya sanang nakatuluyan ang kababata. Pero si Edita lang talaga ang nakatadhana sa kanya. Ibigay mo yan sa anak ko kung sakaling hindi niya magawang ituloy. Basta alagaan mo muna yan. Tumalikod siya. Hindi pa man nakakasagot si Celia. Meng, may dinaramdam ka ba? Nilingon niya ito at nginitian. Wala, salamat Celia. Huwag mo sanang pababayaan ang anak at apo ko. Ilang sandaling pinapanood niya ang nahihimbing na anak pagkabalik niya ng bahay. Gusto niya itong lapitan, pero ayaw niyang maiistorbo ang pagtulog nito. Ilang gabi noon na hindi nakakatulog na malalim ang anak niya. Nauulinigan niya ito mula sa kabilang silid. Wala mang naririnig na mga hikbi, pero alam niya kapag nakapinid na ang pintuan, doon ito lihim na umiiyak.
Kalahati ng buhay ni Miraya, siya ang nag-aruga rito. Kilalang kilala niya ito, kahit ang ibig sabihin ng buntong hininga nito. Mahal na mahal kita, anak. Kaya gagawin niya ang tama. Lumabas siya ng silid at kinuha ang cellphone at maliit na lagayan na kinaroroon ng lumang SIM card. Dapat ay sinira na niya iyon kasama ng kay Miraya. Isinaksak niya iyon sa sakit. Umilaw iyon. Hindi niya pinagkaabalahang buksan ang mga mensaheng pumapasok. Dumiretso siya sa pagtipa ng mensahe at ipinadala iyon sa pangalang hinahanap niya sa kontak. Natagpuan niya ang hinahanap. Kaagad niyang pinatay ang cellphone at muling inalis ang SIM card. Siguradong matatanggap iyon ng pinagpadalhan niya. Muli siyang tumingala sa itaas. Sa treehouse na ngayon ay naiilawan lang na maliit na bumbilya. Isa iyon sa mga unang itinayo niya. Bagay na magpapasaya sa anak niya. Umakyat siya sa treehouse. Marami-rami na rin ang mga sketches ng anak niya. Pinulot niya ang isa sa mga iyon na may matandang lalaking nag-aararo ng subject. Ang galing ng pagkakaguhit mo rito, anak. Napapangiting pinasadahan niya inon titig. Sana isang araw, makita ng buong mundo ang talento mo. Siya ang pinakaunang papalakpak sa anak niya. Sana, aabot pa siya sa pagkakataong iyon. Kahit ramdam niya na sumisilip na ang katotohanan.